Lahat tayo ay may kakayahang magmahal ng labis pa sa labis na halos wala na tayong itira pa para sa ating sarili. Pilit titiisin ang lahat, maibigay lamang ang buo sa ngalan ng pag-ibig. Ikaw, kapuso, hanggang kailan mo ba kakayanin na protektahan ang mga pangako ninyo sa isa't isa? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig ngayon sa programang ito. Pamilyar ba kayo sa kasabihang promises are meant to be broken? Kung oo, marahil ay naranasan nyo na rin ang pangakuan ng mga bagay pero mas madalas pa itong mapako kesa sa matupad. Paano nga ba kung pinangako niya sa iyo na ikaw lamang ang babaeng mamahalin niya habang buhay at hindi ka niya iiwanan? Malamang sa malamang ay tayo na ang pinakamaswerteng babae sa mundo kapag pinangakuan tayo ng ganon, lalo na. At nanggaling po ito sa lalaking siya mo na ring naging mundo. Pero bago ko po simulan ang aking kwento ay itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ayla, 35 years old at nakatira sa isang maliit na bayan ng Pangasinan. Matagal na panahon na rin noong mangyari ang kwentong ito, Papa Dudut, pero nais ko lamang sanang ibahagi sa inyo ang kwento ng nakaraang kong pag-ibig. Dahil pakiramdam ko ay tuluyan lamang akong makakalaya sa aking nakaraan kapag hinayaan ko ang aking sariling ilahad ito sa kabila ng matagal na panahon kong pagkimkim sa sakit na nararamdaman ko. Papa Dudut, first year college ako noong makilala ko si James. Sa katunayan ay nag-iisa siyang lalaki sa mga circle of friends ko at masasabi kong mabait siya at thoughtful. Madalas nga niya ako noong ihatid sa bahay namin kaya naman kilala na siya ng pamilya ko. Hanggang sa umabot na kami ng 4th year at nanatili kaming magkaibigan pero pinili niyang tawirin ang boundary ng friendship namin noong nagpaalam siya sa akin na gusto niya akong ligawan. Sa tagal naming naging magkaibigan, Papa Dudut, ay nahulog na rin ang loob ko sa kanya pero dahil nga sa priority ko talaga noon ay ang makapagtapos ng pag-aaral, nag-decide ako noon na i-reject siya. Ipinaliwanag ko naman sa kanya kung bakit at naiintindihan naman niya ako. Pero pinilit niya pa rin akong ligawan at hindi rin naman daw siya nagmamadali na sagutin ko siya. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya sa gusto niya. Papa Dudut, humanga ako sa determination niya at pagiging matyaga kaya nga noong graduate kami ng college sa edad kong 20 ay doon ko na siya sinagot. At ipinakilala na rin niya ako sa mga magulang niya. Papa Dudut, after graduation ay sabay kaming naghanap ng trabaho noon at pareho po kaming napasukan ng trabaho. Naging agent kami sa isang BPO company at naging regular kami pero dahil nga magkaiba kami ng shift ay bihira lamang kami noong magkita at magkausap. Pang-umaga ako samantalang siya naman ay panggabi kaya naman kapag gising siya ay tulog naman ako. At habang tumatagal nga, Papa Dudut, ay unti-unti ko napapansin ang mga ugali ni James na hindi ko napapansin noon. May pagkaseloso pala siya at may pagka-possessive kung alam nyo ang ibig kong sabihin. Ayaw niya na nakikipag-usap ako sa ibang lalaki at kapag nagte-text o tumatawag siya ay dapat agad akong nakakapag-reply. Dahil kung hindi ay mag-aaway talaga kami. Pero binaliwala ko ang mga yon, Papa Dudut, at naisip kong sobra lamang akong mahal ni James kaya gano'n na lamang siyang maghigpit sa akin. At laking tuwa ko noon nung malipat ako sa night shift dahil kahit papaano ay magkakaroon ako ng oras para kay James. Taong 2011 ay nag-propose sa akin si James at umabot nga ng 8 years. Taong 2015 ang relasyon namin. Hindi naman tutol ang parehong pamilya namin dahil alam at nakikita naman daw nila kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Papa Dudut, napakasarap sa pakiramdam noong sabihin sa akin ni James na ako na ang babaeng gusto niyang iharap sa altar. At ako ang tanging babaeng gusto niyang makasama sa panghabang buhay. Nangako rin siya sa akin noon nang hindi niya ako iiwanan kahit na ano pa ang mangyari at dahil bulag na bulag ako sa pagmamahal ko sa kanya, ay binaliwala ko ang mga pangit niyang ugali at pumayag ako na sumama na sa kanya.
Umuuna ako sa inalok niyang kasal sa akin dahil hindi ko na rin nakikita ang sarili ko na hindi siya ang kasama ko. Naisip ko rin noon na hindi ko kakayanin kung mawawala pa siya sa akin dahil minahal ko siya ng sobra-sobra noon, Papa Dudut. Hindi pa man kami kasal ay marami na kaming binuong pangarap para sa kinabukasan namin. Taong 2013 naman ay nag-apply kami ng housing loan at na-approve ang loan namin. Kaya naman nagpaalam si James sa mga magulang ko na kukunin na niya ako. Ayaw ko pa sana noong sumama lalo na at hindi pa kami kasal pero mahal na mahal ko siya. At hindi na rin naman tumutol ang mga magulang ko. Pero ang akala kong masayang pagsasama namin noon ay naging malungkot noong isang beses 9:00 ng umaga na ako nakauwi dahil sa kinakailangan kong mag-overtime sa trabaho at idagdag pa na na-traffic ako ng araw na yon. Magkaiba rin kami ng department kaya magkaiba kami ng oras ng uwi ni James. Nagmagandang loob naman ang isa sa mga katrabaho kong lalaki na ihatid ako sa amin. Pero tumanggi ako dahil alam kong hindi magugustuhan ni James kapag nakita niyang lalaki ang naghatid sa akin. Pero nagpumilit pa siya, Papa Dudut, dahil madadaanan lang din naman daw niya ang direksyon ng bahay namin. At dahil nga sa antok na rin ako ng mga oras na yun ay pumayag na ako at gusto ko na ring makapagpahinga. Naisip kong magpaliwanag na lamang kay James kapag nakauwi na ako. Pero hindi ko alam na yon pala ang simula ng matinding bangungot ko. Babe, buti gising ka na. Hindi ba dapat natutulog ka pa? Bakit? Para hindi ko makita yung paghatid sa'yo ng lalaki mo? Anong lalaki? Anong lalaki pinagsasasabi mo? Katrabaho ko lang yung naghatid sa akin. Isinabay lang niya ako kasi madadaanan lang din naman niya tong bahay natin. Yung ibang katrabaho mo aga umuwi kanina tapos ikaw, ngayon ka lang nakauwi. Alam mo bang wala pa akong tulog kakahintay sa'yo? Dapat kasi hindi mo na ako hinintay. Andun ka na rin lang kanina sa department namin. Di dapat alam mong nag-overtime ako. Tsaka hindi naman kami lahat nag-overtime. 5 lang kaming naiwan. 2 hours lang ang maximum na overtime nyo, Ayla. Anong oras na? 9:00. Dapat 7:30 pa lang nandito ka na. Saan ka pa nagpunta ha? Teka lang babe ha. Pinagbibintangan mo ba akong may ginagawang kalokohan? Nag-overtime ako. At hindi ba pwedeng may traffic kaya ngayon lang ako nakauwi? Traffic o lumiko pa kayo kung saan ang katrabaho mo? Babe, please! Pagod ako. Mag-usap na lang tayo mamaya pag nakapagpahinga na tayo. Mabuti pa matulog na lang muna tayo. Hindi. Walang matutulog hanggat hindi ko nalalaman kung saan ka ba talaga nanggaling. At lalaki pa talaga ang kasama mo. Ay! This conversation isn't going anywhere. Hindi mo ako pinakikinggan eh. Sinabi ko na ngang nag-overtime ako at traffic kaya ngayon lang ako nakauwi, di ba? At yung lalaking sinasabi mong naghatid sa akin, katrabaho ko. Hindi ba pwedeng nagmagandang loob lang yung tao para ihatid ako? James, may asawa't anak na yung tao. I can't believe na talagang pinag-iisipan mo ko ng ganyan. Anong gusto mong isipin ko? Ang fiancé ko, late nang nakauwi tapos sinatid pa ng lalaki. Sa tingin mo, anong isipin ko? Yan ang problema sa'yo eh. Lagi ka na lang tamang hinala. May kausap lang akong lalaki, nagagalit ka na. Gusto mo laging on the dot, nasa bahay na ako. Hindi ko na nga alam kung ano ba talagang purpose na nagsasama tayo. Kasi sa totoo lang, sakal na ako sa ginagawa mo sa akin, James. Fiancé mo ko, hindi ako preso. Wag na wag mo akong pagtataasan ng boses, Ayla. Ano, matapang ka na? Bakit? Ano pinagmamalaki mo? Yung lalaki mo? Pinagtatanggol mo pa talaga? Alam mo, hindi lang yan ang aabuti mo sa akin pag nalaman ko talaga ginagago mo ako. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka sa buhay mo. Ang hirap mong paliwanagan. Ako? Mahirap paliwanagan? Hoy, hindi ako bulag para hindi ko maintindihan kung ano yung nakita ko. Uuwi na muna ako sa amin. Pag-isipan mong mabuti ang mga ibinibintang mo sa akin. Gusto mo lumayas? Sige, lumayas ka. Tignan ko lang kung kaya mo nang wala ako.
Papadudot agad nga ay umuwi ako sa amin at hindi na ako nag-abala na magdala ng kahit na ano sa mga gamit ko maliban na lamang sa bag at mga gamit na ginagamit ko kapag pumapasok ako sa trabaho. Napahagulhol na lamang ako ng mga oras na yon noong hindi ako sundan ni James o pigilan man lang. Nagtaka pa noon si Mama at Papa dahil umiiyak ako noong umuwi ako. Pero sinabi ko sa kanila na ayos lamang ako at sobrang stress lamang ako sa trabaho. Gusto pa sana nila akong kausapin pero inilihis ko na lamang ang topic. At sinabing gusto ko na magpahinga lalo pa at kagagaling ko lamang sa trabaho. Hindi man na sila nangulit at inayaan na lamang ako. Ayoko rin kasi sabihin sa kanila ang tungkol sa nangyari dahil ayokong masira ang imahe ni James sa kanila. Wala akong nagawa kung hindi ang umiyak ng umiyak sa kwarto ko dahil sa sobrang sakit ng kalooban. Sanay naman ako sa ugali ni James pero yon ang unang beses na nasaktan niya ako ng pisikal kaya naman sobrang nabigla ako at napaiyak na lamang sa sobrang pagkabigla noong nasampal niya ako. Tila ba naging ibang tao siya sa paningin ko na mga oras na yon at hindi na siya ang James na nakilala at minahal ko. Pero dahil bulag ako sa pagmamahal ko sa kanya ay iniintindi ko siya. Naisip kong baka kailangan ko lang sigurong siyang bigyan ng panahon para makapag-isip-isip. Sa kabila ng bigat na nararamdaman ko noong araw na yon ay pumasok pa rin ako sa trabaho at ilang araw pang naging ganon ang sitwasyon namin. Habang tumatagal ay mas tumitindi ang bigat sa kalooban ko, Papadudot, dahil kahit na isang beses ay hindi man lang nagtangka si James na i-text o tawagan man lang ako. Lalo naman akong kinain ng anxiety ng isang araw ay nakita ko siya sa pantry ng company na pinagtatrabahuhan namin at may kausap na babae habang kumakain sila at para bang sila lang ang tao na nandoon sa lakas ng tawanan nila. Bago pa man ako maiyak dahil sa nakita ko ay tumalikod na ako at tulalang bumalik na lamang sa cubicle ko dahil nawala na rin ako ng ganang kumain. Naitanong ko sa sarili ko kung paanong nagagawa ni James ang tumawa ng ganon kung may problema kaming kinakaharap sa relasyon namin na kailangan naming iresolba. Ayoko mag-isip ng hindi maganda dahil may tiwala po ako kay James. Alam kong mahal niya ako at mahal ko rin siya pero parang may nagsasabi sa utak ko na may mali sa relasyon namin pero hindi ko na lamang maisip kung ano. Papadudot. Binaliwala ko na lamang ang mga negatibong naiisip ko at nagpatuloy na lamang sa araw-araw kong ginagawa. Nabigla na lamang ako isang araw nung puntahan ako ni James sa bahay ng mga magulang ko. Sa isip ko noon ay nakapag-isip na siguro si James. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang ko noong makita nila si James at biniro pa nga nila ako na baka nag-aaway kami kaya ako umuwi. Agad akong kinabahan pero sumagot lamang si James na gusto niyang makapagbakasyon muna ako sandali. Hindi na nga nag-usisa pa sina Mama at Papa kaya agad kong hinila noon ni James at ipinapasok sa kwarto ko para makapag-usap kami. Ang buong akala ko noon ay susuyuin niya ako pero sadya talagang mataas ang pride ni James. Talagang pinanindigan mo yung paglalayas mo, ha? Bakit? May pinalit ka na ba sa akin? Yun talagang sasabihin mo sa akin ngayon? Araw-araw kitang tinitext at tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Tapos makikita na lang kita sa pantry, may kausap kang babae at ang saya-saya niyo pa talaga. Kung magtawanan kayo, parang kayo lang ang tao sa mundo. O bakit? Nagsiselos ka? Di porke may problema tayo, ititigil na ang mundo ko at wala na akong karapatang magsaya. Hindi ako yung tipo ng tao nagpapalamo sa simpleng problema lang, Ayla. Ah, talaga? Simpleng problema? Relasyon natin ang pinag-uusapan dito, James. Ano? Pag ikaw ang galit, okay lang. Pero pag ako ang nagalit, bawal? Sa'yo pa talaga mismo nang galing na simpleng problema lang to? Ano ba pinaglalaban mo? Ikaw ang nagdramat umalis, tapos paandar mo ako ng mga ganyan mo? Natural lang na magalit ako sa'yo dahil hindi ka umuwi sa tamang oras at lalaki pa talaga naghatid sa'yo pa uwi. Malay ko ba kung anong ginawa niyo bago kanya hinatid sa atin? Sapat ang ilang oras na yun para gumawa ka ng kababuyan na hindi ko alam. Ano? Gumising ka nga, James. Alam mo ba kung ano mga pinagsasabi mo?
Ang tagal na nating magkarelasyon at 4 years na tayo nagsasama sa iisang bubong pero hindi mo pa rin yata ako kilala. Engaged na tayo. I've been loyal to you for 8 years, James. 8 years! Wala akong ginawa kundi sumunod sa mga rules mo dahil ayoko magalit ka sa akin at mag-away tayo. Sobrang mahal kita kaya lagi kitang iniintindi. Pero isang beses lang ako nagkamali kung itrato mo na ako para ako nakagawa ng karumal-dumal na krimen. Dahil totoo. Kung gusto mong patunayan na mali ang sinasabi ko, di patunayan mo. Umuwi ka sa atin at harapin mo yung kasalanan ginawa mo. Kasalanan? Wala akong ginawang masama. Ang pagkakamali ko lang, pumayag ako magpahatid despite knowing na magagalit ka. So, I'm sorry. Sorry dahil nagpahatid ako sa ibang lalaki. Di sapat ang paghingi ng sorry, Ayla. Nasaktan ako sa ginawa mo. Alam mo magagalit ako pero ginawa mo pa rin. Kaya nga nagsusorry ako, di ba? Bakit? Sa tingin mo ba hindi ako nasasaktan? Ang laki ng ipinagbago mo, James. Hindi na ikaw yung James na lagi akong inuunawa at yung James na nangakong hindi ako sasaktan. Physical man o emosyonal. Babe, sorry. Tara na, umuwi na tayo. Sa bahay na tayo mag-usap. Hindi! Ano? Ganon-ganon na lang yon? Pagkatapos ng lahat ng masasakit na paratang mo sa akin, ganon na lang? Alam kong may mali ako, pero bakit kailangan kong makarinig na masasakit na salita galing sa'yo? Ang tagal ko lang nagtiis kasi mahal kita. Lagi ako nag-iingat sa mga kilos at sinasabi ko kasi para kang bomba na isang maling galaw at salita ko lang, sasabog ka bigla. Itatama ko lang ang mali mo, Ayla. Bakit ba sobrang defensive mo? Siguro dahil totoo iniisip ko. Bahala ka na nga kung ano gusto mong isipin. Pagod na ako magpaliwanag sa'yo. Umuwi na tayo. Sabay na natin ituloy to. Ayoko! Hindi ako uuwi! Ayaw mo umuwi? Di sige. Huwag na huwag ka nang uuwi sa akin kahit kailan. Ikaw na nga may kasalanan, ikaw pa matapang. Ba't ba ang hirap sa'yo na intindihin ako? Wala akong kasalanan sa'yo, James. Wala! Kaya hindi ko deserve tong ginagawa mo sa akin ngayon. Bahala ka sa buhay mo. Kung ayaw mo umuwi, di wag. Hindi talaga ako uuwi. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Aalis talaga ako. Mabuti pa nga sigurong tapusin na natin itong relasyon natin. Wala rin naman patutunguhan to eh. Ano? Makikipaghiwalay ka sa akin? Oo! Doon din naman tayo papunta, di ba? Ayaw mo umuwi, di maghiwalay na lang tayo. Naririnig mo ba ang sarili mo, James? 8 years? Itatapon mo ng ganun lang? Simpleng problema, bakit kailangan mong palakihin ng ganito? Nangako ka sa akin na kahit anong mangyari, hindi tayo maghihiwalay. Ang dami mo kasing arte. Niyayaya na nga kitang umuwi, ayaw ka pa. I can't believe you! Ano? Uuwi ka ba o hindi? Sinasabi ko sa'yo, pag umuwi ako na hindi kita kasama, yun na yun. Tapos na tayo. Fine! Hiwalay na kung hiwalay! Matapos ang matindi naming sagutan ay tuluyan na nga siyang umalis, Papa Dudut. Wala akong nagawa kundi ang humagulhol ng iyak ng mga oras na yon. Paanong napakadali lamang sa kanyang sabihin ang maghiwalay na kami? Paano nga ba kami umabot sa ganong sitwasyon? Naalala ko pa noon na lagi niyang sinasabi sa akin na kahit na anong mangyari ay hindi niya ako iiwanan at palagi niya akong uunawain. Naisip ko tuloy na kung kasalanan ko nga ba kung bakit kami humantong sa ganon. Madalas na kami mag-away ni James noon pero hindi pa ganoong katindi na nagbitaw kami ng masasakit na salita, talagang umabot pa sa puntong hiwalayan. Nakilala ko si James na mabait at malambing, magalang at sobrang mapagmahal, kaya bakit ganon? Bakit hindi ko nakita noon ang mga negative side niya? Sobra na ba talaga akong nabulag noon sa pagmamahal ko sa kanya? Iilan lang yan sa mga tanong na naglalaro sa utak ko noon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung kailan siya nagsimulang magbago pero kahit ano pa man ang dahilan, ay minahal ko pa rin siya. Hindi naman gaanong kadali na itapon lahat ng mga pinagsamahan namin. Kaibigan ko na siya since first year college hanggang sa nakagraduate kami. Naging kami for 8 years at 3 years na kaming engaged, kaya hindi ko maunawaan kung paanong nasabi ni James ang maghiwalay na kami. Ako lang ba ang nagpapahalaga sa relasyon namin noon? Kasi para sa akin ay siya na ang gusto kong makasama sa panghabang buhay. Ibinigay ko sa kanya lahat-lahat ng kaya kong ibigay, siya ang first love ko.
first best friend, first boyfriend at siya lang ang lalaking pinag-alayang ko ng buong pagkatao ko. He was my first in everything. Lahat ng first ko ay sa kanya ko ibinigay. Kaya hindi ko maintindihan, Papa Dudut, kung saan pa ako nagkulang para maisip ni James na niloloko ko siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Umuwi noon sa bahay namin ni James at sa loob ng isang linggong yon ay hindi siya nagte-text o kaya ay tumatawag. Hindi ko na rin naman naitago sa mga magulang ko ang problema naming dalawa noon ni James dahil naririnig pala nila ang mga usapan namin noong huling beses na pinuntahan ako ni James at sinabi nila na kung anuman ang maging desisyon ko ay sosuportahan nila. Pero mas makakabuting araw kung tuluyan na akong makipaghiwalay kay James dahil wala raw nakakaalam kung ano pa ang kayang gawin ni James sa akin sa susunod na magalit siya. Pero ang isipin lang na tuluyan nang mawawala sa akin noon si James ay para na akong pinapatay. Tama nga si James, Papa Dudut. Hindi ko nga kayang mawala siya. Kaya ako na ang unang gumawa ng hakbang para maayos ang relasyon namin. Hindi na ako nagdalawang isip pa at tinawagan ko ang cellphone niya pero nakailang tawag na ako sa kanya ay hindi talaga niya sinasagot. At huling beses ko pang tawag ay pinatay niya ang tawag ko. Sinubukan ko ulit pero naka-off na ang cellphone niya. Papa Dudut, nagsimula na ako makaramdam ng hindi maganda na mga oras na yon. Pero naisip kong ganoon lang ang ugali ni James. Hindi niya magagawang lokohin ako hanggang sa maisipan kong puntahan na si James para personal kaming makapag-usap. Buo na ang desisyon ko na magpakumbaba para lamang magkaayos kami pero hindi ko inaasahan ang nakita ko noong makauwi ako sa bahay namin ni James. Ang lalaking minahal ko at nangako sa akin na ako lang ang babaeng mamahalin ay naroon sa kama at nakahiga habang may babaeng nasa ibabaw niya. At mapusok silang naghahalikan. Pinilit kong panatilihing rasyonal ang isipan ko ng mga oras na yon pero parehong wala silang mga saplot. Ano pa ba ang pwede nilang gawin, Papa Dudut? Ang mag-jack and poy? Hindi ko alam kung ano ang sumanib sa akin ng mga oras na yon at matapang ko silang sinugod. Buong lakas kong hinila ang buhok ng babaeng nakapatong kay James pero tila hindi man lang nagulat si James noong makita ako. Sobrang sakit na makita ko siyang nagawa ang bagay na iniisip ko lamang noon pero mas masakit na makita siyang nag-aalala sa babaeng yon na umiiyak dahil sa sakit ng pagkakasabunod ko sa kanya. At buong puwersa naman akong pinabitaw ni James sa buhok nito. Hiya kayo! Ang bababoy nyo! Kung pagbintangan mo ako, grabe! Pero ikaw palang may ginagawang kababuyan! Hayop ka! Manahimik ka, Ayla! Ano pa bang ginagawa mo rito? Hiwalay na tayo, di ba? Kaya naghanap ka kaagad ng ibang babae? Hayop ka! Nangako ka sa akin, James! Nangako ka na hindi mo ako sasaktan at hindi mo ako ipagpapalit sa ibang babae! Oo! Nangako nga ako! Pero isipin mo nga, Ayla, sino bang una nang iwan sa atin? Di ba ikaw? Mas pinili mo umuwi sa inyo kaysa manatili rito sa akin. Pero hindi yun sapat na dahilan para gawin mo to. 1 linggo pa lang tayong hiwalay, tapos nagdala ka na kaagad ng babae rito? Hindi mo man lang hinintay na makapag-usap tayo ng mahinahon para ayusin ang relasyon natin. 8 years, James. Tinapon mo ng ganun lang. Tama na, Ayla! Tapos na tayo at huwag mo nang ipilit na magkakaayos pa tayo. Malino ang pinag-usapan natin. Kapag hindi ka sumama sa akin pag-uwi, hiwalay na tayo. Kaya nga nandito ako eh. Babe, please. Ayusin natin to. Kakalimutan kong nangyari to. Please. Bakit ba ang kulit mo? Ayaw na nga ni James sa'yo, di ba? Shut up! Hindi ikaw ang kausap ko.
Teka, namumukhaan kita. Ikaw yung kasama ni James sa pantry. Ako nga, may problema ka? Hayop ka, James! Ah! Gago ka! Kailan ba? Kailan mo pa ako nilolokong hayop ka? Ba't ba tinatanong mo pa? Hiwalay na nga tayo, di ba? Hindi, James. Matagal mo na akong niloloko. Kailan pa? Utang na loob, sumagot ka. Bakit pa kasi hindi mo pa sabihin sa kanya yung totoo? Sabihin mo sa kanya na 1 taon na tayong may relasyon. Tumahimik ka muna, Tricia, pwede? 1 taon? Tama ka ng dinig. 1 taon. 1 taon mo na pala akong niloloko. Pero kung umasta ka, parang ako ang may kasalanan. Yun pala, ikaw tong may ginagawang kababuyan. Hayop ka! So ngayon alam mo na. Ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka na. Bahay ko rin to. Kaya kung may dapat ba na umalis dito, ikaw yon. Ayla, please lang. Umalis ka na muna. Sa ibang araw na tayo mag-usap. Ang dami na nakikiusyoso sa labas. Wow! Bakit? Nahihiya kang malaman ng mga tao na dinala mo rito yung kabit mo? Hindi ko siya kabit, kaya tumahimik ka. No, you shut up! Ang kapal na mukha mong pagbintangan ako may ibang lalaki. Yun pala ikaw tong tumitikim na ng ibang babae. Sobrang kapal mo! Fine! Magsama kayo ng kabit mo. At ikaw, huwag kang magpakasaya. Ako nga na-engage sa kanya na gawa niyang lokohin. Ikaw pa kaya? Kung nagsawa siya sa akin, for sure, pagsasawaan ka rin niya. Mahal ako ni James. Yan din ang sinabi niya sa akin. Pero anong nangyari? Pwes, ibahin mo ko. Hinding-hindi ako matutulad sa'yo. Tama na yan! Ayla, please, umalis ka na. Lalo lang umahaba tong usapan na to eh. Papadudot nang makarating ako sa bahay ng mga magulang ko ay panayang tanong nila sa akin kung anong problema ko dahil panay lang ang iyak ko. Napayakap ako ng mahigpit sa kanila at pinili kong huwag na lamang magsalita dahil sa oras na magsalita ako ay mapapahagulhol lamang ako ng iyak. Inintindi naman nila ako at sinabing magsabi lamang ako kapag handa na akong pag-usapan ng problema. Wala akong ginawa noon kundi ang umiyak na lamang papadudot at magmukmok sa kwarto. Araw-araw ay wala akong ginawa kundi ang umiyak. Nawala na ako ng gana sa pagkain at hindi na rin ako pumasok sa trabaho sa pagbabaka sakali na darating si James. Kaya gusto ko kung sakaling darating siya ay nandun lamang ako sa bahay. Dumating na nga ako papadudod sa punto na naging desperada na ako. Naisip ko noon na kung kinakailangan na magpakumbaba ako ay gagawin ko basta bumalik lamang siya sa akin. Handa akong kalimutan ang ginawa niyang panloloko sa akin dahil hindi ko siya kayang mawala sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip pa noon na puntahan si James sa bahay at hindi na rin ako nagulat na nandun pa rin po si Tricia. Nandito ka na naman? Ganun ba talaga kakapal ang mukha mo para bumalik ka pa rito? Nasaan si James? Siya ang ipinunta ko rito at hindi ikaw. Ano pa bang hindi mo maintindihan sa sinabi ni James na hiwalay na kayo? Huwag mo na kaming guluhin! Fiancé ako ni James. Engaged kaming dalawa at hindi isang babaeng katulad mo lang ang sisira sa relasyon namin. Engaged lang kayo, hindi kasal. Kaya huwag kang feeling entitled kay James. Yung mag-asawa nga naghihiwalay kayo pa kayang engaged lang? Bilib din naman ako sa kakapalan ng mukha mo, no? Sa bagay, kung sino nga naman yung kabit, sila pa yung matapang. Sorry, pero hindi ako kabit. Girlfriend ako ni James. Oo, naging girlfriend ka niya habang fiancé pa niya ako. What does that make you then? Hindi ba kabit? Sinabing hindi ako kabit! Ano ba yan? Natutulog ako ang ingay-ingay nyo. Ito kasing ex mo Nag-ieskandalo rito ang aga-aga. Babe, James, mag-usap tayo please. Ayusin natin to. Ayla, ano pa ba pag-uusapan natin? Hiwalay na nga tayo, di ba? Nilino ko sa'yo lahat.
Please, wag mo akong iwan. Hindi ko kaya. Please, bumalik ka na sa akin. Sorry, pero hindi na kita pwedeng balikan. Mas okay ka naman na wala ako, di ba? Bakit hindi mo ako pwedeng balikan? James, please. Handa akong kalimutan lahat ng to. Balikan mo lang ako. Take me back, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Hindi ko kaya nang wala ka. Huwag mo namang gawin sa akin to. Ang kulit mo rin talaga. Sinabi nang hindi ka nga babalikan ni James eh. Masaya na kami at magkakaanak na rin kami. Buntis ka? Oo, 2 months na. Kaya kung pwede lang, tigilan mo na si James kasi bumubuo na kami ng pamilya. James, totoo ba? Oo, Ayla. Kaya please lang, huwag na natin pahirapan ang mga sarili natin. Huwag mong alalahanin yung contribution mo sa loan para sa bahay na to. Babayaran ko lahat yon. Hindi yun ang punto ko, James. Wala akong pakialam sa mga nagastos ko. Ang gusto ko lang bumalik ka sa akin. Magsimula tayo ulit. Please, huwag ganito. Hindi ko kaya. Ayla, ano ba? Tumayo ka dyan. Para kang tanga eh. Hindi ako tatayo hanggat hindi ka bumabalik sa akin, James. Ikaw ang mundo ko. Ikaw ang buhay ko. Nangako ka sa akin eh. Sabi mo ako lang. Sabi mo kahit anong mangyari, hindi tayo maghihiwalay. Oh my goodness, ang drama mo! Magkakaanak na kami ni James, kaya wag mo nang ipilit ang gusto mo. Ako ang pinili niya at hindi ikaw. Huwag kang desperada. Oo, desperada na ako kasi mahal ko si James. Hindi ka na nga niya mahal. Ba't pa ang kulit-kulit mo? Tumayo ka na dyan. Umuwi ka na sa inyo. Tapos na ang usapan na to. Ano pa bang kailangan kong gawin? Sabihin mo sa akin gagawin ko. Basta bumalik ka lang sa akin. Wala ka nang dapat gawin. Buo na ang desisyon ko. Hindi! Ayoko, James. Ayoko. Nangako ka sa akin. Tuparin mo yon. Pasensya ka na. Pero tanggapin mo na lang na may mga pangako talaga napapako. Wala na ba talagang pag-asang maayos tong relasyon natin? Hindi mo na ba talaga ako mahal, James? Please, tama na to. Umuwi ka na. Bakit ba kasi hindi mo pa siya tapatin? Sabihin mo kasing hindi mo na siya mahal para matigil na yung kahibangan niya. Manahimik ka nga, Tricia. Hindi ka nakakatulong eh. Bakit? Huwag mong sabihin mahal mo pa siya. Magkakaanak na tayo, James. Baka nakakalimutan mo. Alam ko. Hindi mo kailangang ulit-uliti sa akin yan. Pananagot ako yung bata. Dapat lang! Please, huwag mo muna akong bitiwan, James. Hindi ko kakayanin nang wala ka. Hayaan mo namang maayos natin to. Ano ba? Hindi na kita mahal kaya itigil na natin to. Mag-move on ka na lang. Sorry kung hindi ko matutupad yung mga pangako ko sa'yo. Papa Dudut, hindi ko na ipinilit ang sarili ko kay James. Wala na akong lakas pa na manatili roon kaya wala sa sarili akong umalis ng bahay na nagsilbing tahanan ko rin sa loob ng 2 taon. Kasabay ng pag-alis ko ay naiwan naman ang puso ko kay James. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Parang hindi ako makahinga at pinupukpok ng matigas na bagay ang puso ko. Napakasakit marinig sa kanya na hindi na niya ako mahal gayong pinangako niya sa akin na ako lamang ang babaeng mamahalin niya. Gusto kong mamuhi sa kanya pero mas nangibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano pa ako magpapatuloy kung wala na si James sa akin dahil nasanay na ako na sa kanya umiikot ang mundo ko. Alam kong hindi ko kakayaning magmahal ng iba kung hindi rin lamang si James. Hindi ko na namalaya noon kung paano ako nakauwi sa amin. Ang tanging nasa isipan ko lamang ng mga oras na yon ay kung paano pa ako magpapatuloy sa buhay dahil ang taong nagsilbing mundo ko ay wala na. Papa Dudut, nag-flashback noon sa utak ko ang lahat ng mga pangakong sinabi niya sa akin at kung gaano ako kasaya noon. Pakiramdam ko pa nga noon ay ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo dahil ang lalaking pinakamamahal ko ay makakasama ko sa panghabang buhay. Pero hindi tulad ng mga fairy tale ay wala kaming happy ending, Papa Dudut. Hindi ko alam kung bakit nga ba kami humantong
sa ganon. Ang matamis na pagmamahalan naming dalawa ay napalitan lamang ng labis na pait at sakit sa pakiramdam, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang buwan nang nakakalipas noon pero tila kahapon lamang naganap ang ginawang panloloko sa akin ni James. At sa ilang buwan na yon ay wala akong ginawa kung hindi ang magmukmok sa loob ng kwarto ko at tahimik na umiiyak. Awang-awa ako noon sa sarili ko. Maging ang mga magulang ko ay awang-awa sa akin at sinisisi nila ang sarili nila kung bakit ko dinanas ang bagay na yon. Pero sinabi ko sa kanilang wala silang kasalanan, na sinuportahan lang nila kung ano ang tingin nila ay magpapasaya sa akin. Pero tila nga nais ipamukha ng tadhana noon sa akin, Papa Dudut, na wala na akong pinangahawakan at kailangan ko na talaga siyang pakawalan. Noong isang beses ay napagpasyahan kong pumunta sa mall para sana bumili ng regalo para sa birthday ng mama ko, ay hindi ko po inaasahan na muling magkukrus ang landas namin nina James at Trisha. Namimili sila noon ng mga gamit para sa bata at hindi ko naiwasang mapatingin sa malaki ng tiyan ni Trisha. Yun na nga siguro ang sign ng tadhana para gumising na ako sa kahibangan na meron ako para kay James, dahil malinaw pa sa kristal na hindi na siya babalik sa akin. Bigla namang bumalik sa isipan ko ang lahat ng sakit ng ginawa niyang panloloko sa akin ng mga oras na yon. Parang gusto kong umiyak pero tinatagan ko ang sarili ko dahil ayokong magmuka akong kaawa-awa sa paningin nila. Gusto kong makita nila na ayos na ako at wala na akong pakialam sa kanila, kahit na ang totoo ay halos mamatay na ako sa sakit. Yun na lang din ang tanging nagawa ko noon para maisalba ang sarili ko sa matinding sakit at pagkapahiya, dahil naaalala ko rin ng mga oras na yon kung paano ako nagmukhang tanga sa pagmamakaawa kong balikan niya ako. Papa Dudut, tatalikuran ko na sana sila noong marinig kong magsalita si Trisha at nasisigurado kong ako ang pinariringgan niya, Papa Dudut. Sa dinami-rami naman ang pwedeng makita rito sa mall, ex mo pa talaga. Nakakasira ng araw. Pwede ba, Trisha? Nasa mall tayo. Huwag mo sabihin gagawa ka ng skandalo rito. Eskandalo? Masama bang sabihin yung mga naiisip ko? Kung ganyan lang din naman, sarilinin mo na lang. O bakit? Yun ang naiisip ko eh. Kaya kung anong sabihin ko, wala ka na ron. Ba't pa parang affected ka masyado? Anong affected? Huwag mo ko umpisahan, ha? Ha? Ako pa talaga? Excuse me lang ha. Sa pagkakatanda ko, public mall to. Kaya kung magkikita-kita man tayo rito, hindi ko na problema yon. Bakit? Triggered ka ba? Aba naman, parang kailan lang desperada ka nagmamakaawa na balikan ka ni James. Ngayon ang tapang-tapang mo na. Bakit? Ano bang pinagmamalaki mo? Trisha, utang na loob. Huwag ka mag-umpisa ng gulo. Tigilan nyo na yan. At ang dami ng tao nakatingin sa atin. Hindi ako nag-uumpisa ng gulo, James. Pinapaintindi ko lang sa ex mo kung saan siya dapat lumugar. Bakit? Saan ba dapat ako lumugar? As far as I can remember, hindi ko na kayo ginugulo ni James. At isa pa, wag mo kong susubukang babae ka. Baka gusto mong ipangalandakan ko rito sa buong mall kung anong ginawa niyo sa akin. Ayla, huwag mo na pansinin yung sinabi niya. Anyway, masaya ako makita na mabuti ang kalagayan mo. Siyempre mabuti ang kalagayan ko. Bakit naman ako hindi magiging okay? Ano ba, James? Huwag ka nga umasta na okay kayo. Ang sakit niyo sa mata. Pwede ba? Kahit isang beses lang manahimik ka muna. Wala kang ginawa kundi bungaan ako. Nagrereklamo ka? Hindi naman ako magkakaganito kung hindi dahil sa babaeng yan eh. Ano bang ginawa ko sa'yo? Baka nakakalimutan mo kayo ang may atraso sa akin. Kaya kung ako sa'yo, hinaan mo yung boses mo. Ang dami nang nakatingin sa'yo oh. Kahit kailan talaga tinig ka sa lalamunan ko. Tara na nga, James, umuwi na tayo. Baka mapano pa tong baby natin kapag nakipag-usap pa ako ng matagal sa babaeng yan. Ayla, mauna na kami. Pagpasensya mo na to si Trisha. Buntis lang siya kaya siya ganyan. Whatever.
Reminder lang sa inyong dalawa ha. Karma nang bahala sa inyo. At ikaw namang babae ka. Sayong-sayo na si James. And please, sa susunod na mag-cross sa mga landas natin, manahimik ka na lang. Kasi sa totoo lang, wala na akong pakialam sa inyo. Ikaw lang tong masyadong papansin at insecure sa akin. Kapal din naman ang mukha mo. Never ako magiging insecure sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi sa akin na si James. Eh di sa'yo na. Sayong-sayo na siya. Di ko na rin naman na siya gustong bumalik sa akin. Papa Dudut, hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko para harapin sila. Oo, masakit pa rin sa akin na makita ko silang magkasama. Pero pakiramdam ko ay medyo gumaan ang pakiramdam ko dahil nasabi ko ang mga gusto kong sabihin sa kanilang dalawa. Matapos nga ang nangyaring yon ay na-realize ko na talagang dapat ko nang pakawalan si James at tanggapin na may ibang tao na nagmamay-ari sa kanya at magkakaroon na rin sila ng anak. Pero naisip ko rin na kung babalikan man sila ng karma ay huwag sanang madamay ang bata. Dahil wala naman siyang kasalanan at bunga lamang siya ng pagtataksil sa akin ni James. Kahit nagalit ako sa kanilang dalawa ay nagwo-worry pa rin ako sa bata. Hindi naman po ako masamang tao para idamay ang inosenteng bata at ayoko rin naman na lumaki siyang walang kinikilalang ama. Kaya nga kahit masakit para sa akin ay kinailangan ko nang tanggapin na hanggang doon na lamang kami ni James. Lumipas nga ang mahigit 1 taon, Papa Dudut, ay natutunan ko nang mag-move on. May pagkakataon pa rin noon na nalulungkot ako kapag naaalala ko ang masasamang memories namin pero hindi na ako gaanong nasasaktan. Ang tanging nararamdaman ko na lamang ng mga oras na yon ay panghihinayang. Panghihinayang sa ilang taon naming pagsasama. At kung hindi sana kami naghiwalay noon ay kasal na kami at nagsisimula ng bumuo ng sarili naming pamilya. Pero naisip ko na kung nabuntis siguro ako noon ay mas mahihirapan akong mag-move on dahil ang magiging anak ko ang buhay na patunay na may James na nagdaan sa buhay ko. Ngunit marahil ay hindi rin kaloob ng Diyos na magkaroon kami ng anak dahil alam niyang maghihiwalay din kami ni James. Papa Dudut, isang araw nga ay nabigla na lamang ako nang dumalaw sa amin si James. Nakita ko pa kung paano siya nasuntok ni Papa habang si Mama naman ay galit na galit noon. Sinabi pa ni Mama na ang kapal na mukha ni James na magpakita sa amin sa kabila ng ginawa niya. Pero inawat ko sila kaagad noon at sinabi kong hayaan muna nila kaming makapag-usap. Para na ring makalaya na ako sa sakit na idinulot sa akin ni James. Naisip kong yun na ang formal closure naming dalawa. Kamusta ka na? Okay lang. Ayla, Ano bang dahilan mo at nagpakita ka pa talaga sa akin? May mukha ka pa pala na ihaharap sa akin? gusto ko lang makita kung ayos ka lang ba. Hindi ko alam kung matatawa ako or maiinsulto. Sa'yo pa talaga nang galing mismo? Galit ka pa rin ba sa akin? Ang masasabi ko lang, wala na akong pakialam to the point na wala akong nararamdamang kahit na ano para sa'yo. Ayla, sorry. Sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Alam ko, hirap ka na patawarin ako. Pero gusto ko lang malaman kung baka may natitira ka pang pagmamahal para sa akin. Baka ayaw mo lang sabihin kasi galit ka pa rin sa mga nagawa ko sa'yo. Hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung kakapalan ng mukha mo para sabihin sa akin yan. Di mo ba ako narinig? Ang sabi ko, wala na akong nararamdamang kahit na ano para sa'yo. Kahit nagalit man lang. Alam mo kung bakit? Kasi para sa akin, hindi ka na nag-i-exist. Burado ka na sa buhay ko as if hindi kita nakilala. Nakukuha mo ba kung anong ibig kong sabihin? Ayla, please. I'm sorry. Alam ko naging makasarili ako. Pero ang tagal din naman ang pinagsamahan natin, di ba? Ano bang gusto mong palabasin? Bakit kailangan mo pang ungkatin yung nakaraan? Bakit kailangan mo pang magpakita sa akin? Nagsisisi ako na iniwan kita. Gusto ko na magbalikan tayo. Now that's insulting. Talagang may gana kang sabihin na gusto mong balikan kita at nagsisisi ka? Ano bang akala mo sa akin, James?
Laruan na kapag nagsawa ka, itatapon mo. Tapos kapag naalala mo, hahanapin mo para paglaruan ulit? Alam mo, nakakatawa ka. Seryoso ako. Please, magsimula ulit tayo. Kung wala ka ng ibang sasabihin, umalis ka na. Ayoko nang makinig sa mga walang kwenta mong salita. Please naman oh. Hayaan mo akong bumawi. Itatama ko lahat ng pagkakamali ko. Pinapangako ko na magbabago na ako para maging karapat-dapat ulit ako sa'yo. Pangako na naman? Di ka pa ba nagsasawa kakapangako mo? Ni isa sa mga pangako mo sa akin nun, James, wala kang tinupad. Tapos ngayon magdadagdag ka na naman ng pangako? Ang kapal naman ng mukha mo. Ang kapal-kapal mo. Bigyan mo lang ako ng pangalawang pagkakataon. Babawi ako sa'yo. Hindi ka na magbabago, James. May Trisha ka na. Tapos ngayon nandito ka para sabihin na gusto mong magsimula ulit tayo? Ano? Pagsasabayin mo ulit kami? Hiwalay na kami ni Trisha. Kaya pwede na tayo magsimula ulit. James, naririnig mo ba yung sarili mo? Ipinagpalit mo ko kay Trisha. Tapos ngayong wala na kayo, babalikan mo ko? Kung hiwalay na kayo, wala na akong pakialam. Hindi ko na problema yun. At wala na akong pakialam kung bakit kayo naghiwalay. Nung nalaman ng parents ko naghiwalay tayo, nagalit sila ng gusto. Kulang na lang itakwil nila ako. Kausapin mo sila, please. Sabihin mo magbabalikan tayo. Alam mo naman kung gaano ka gusto ng parents ko, di ba? Alam mo at alam ko, pero nagawa mo akong lokohin. Bakit? Di ba nila gusto si Trisha? Pinili mo nga siya eh. Di nila matatanggap si Trisha dahil hindi siya ikaw. Pakiusap, pakinggan mo ako. Ayusin na natin to. Alam ko mahal mo pa rin ako. Di naman yun basta-basta mawawala sa loob ng ilang taon eh. Minahal mo ako ng 8 taon, Ayla. Alam ko selfish ako dahil sa inihingi ko sa'yo. Pero mahal pa rin kita. Hindi ko dapat ginawa sa'yo yun. Alam ko sobra kita nasaktan pero sana mapatawad mo ako. James, tama na. Oo, minahal kita ng 8 taon at wala na akong itinira para sa sarili ko. Pero masisisi mo ba ako kung wala na akong maramdamang pagmamahal sa'yo? Hindi ka lang selfish. Self-centered ka pa. Akala mo siguro lahat ng bagay at pagkakataon ay papabor sa'yo. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Matagal na akong nag-let go. Naka-move on na ako. Kaya utang na loob, tigilan mo na ako at wag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Kasi hindi ako tanga para tanggapin ka pa ulit. Bigyan mo ako ng chance, Ayla. Magbabago ako. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita kahit kailan. Masaya na ako kaya wag mo na akong guguluhin. At ito, binabalik ko na sa'yo. Oh, ba't mo binabalik sa akin itong singsing? Bigay ko to sa'yo. Engagement ring natin to eh. Pero hindi naman na matutuloy ang kasal natin. Ibinabalik ko na yan sa'yo dahil hindi ko na yan kailangan. Itinago ko lang yan in case na magkaroon ako ng chance na ibalik sa'yo yan. At ito na nga yun. Simbolo to ng pagmamahalan at pangako natin sa isa't isa. Hindi ko tatanggapin yan. Itapon mo kung ayaw mo na. Di ikaw magtapon. Oo, simbolo yan ng pagmamahalan at pangako natin sa isa't isa. Pero James, ikaw ang sumira sa relasyon natin. Ikaw ang unang sumira sa pangako mo. Kaya umalis ka na. Ayoko nang magkaroon pa ng kahit na anong ugnayan sa'yo. Papadudot, matapos ang pag-uusap naming yon ni James ay tila ba gumaan ang pakiramdam ko at tila ba nabunutan ako ng tinik sa dibdib dahil nailabas ko na ang sakit at galit na matagal ko nang kinikimkim. Hindi ko nga maintindihan ang tadhana, Papadudot. Bakit ba pilit tayong ipinapare sa taong hindi naman para sa atin? Pero kahit na ganoon ang nangyari sa amin ay pinilit kong tanggapin. Nangihinayang man ako sa 8 taong pinagsamahan namin ay kailangan kong tanggapin na hanggang doon na lamang ang kwento namin. Dahil hindi nga lahat ng love story ay may happy ending. Pero nasisigurado kong hindi doon magtatapos ang pahina ng buhay pag-ibig ko. Dahil alam kong magmamahal akong muli kapag tuluyan ang naghilom ang sugat sa puso ko. At lumipas ang 1 taon ay natutunan ko na ring patawarin si James at tuluyan na ngang naglaho ang pagmamahal ko para sa kanya. Sa ngayon, Papadudot, ay masaya na ako sa pagiging single at kasalukuyan din ako nagtatrabaho bilang administrative assistant sa isang resort dito sa Pangasinan. Nagpatuloy ako sa buhay ko at masasabi kong minsan ay naisip
na hindi na ako buwabata pero ayoko rin namang magmadali dahil nasa akin pa rin ang takot na magkamali na naman sa pagpili ng taong mamahalin ko. Pero alam kong darating din ang para sa akin, ang kailangan ko lang ay maghintay. Naisip ko rin na hindi ko kailangang magmadali dahil kung para sa akin ay ibibigay ng Diyos. Pasasaan ba at matatagpuan ko rin ang taong nararapat para sa akin, taong magmamahal sa akin at pahahalagahan ako ng higit pa sa kaya kong ibigay. Hinihintay ko na lamang na tuluyan ang maghilom ang sugat na iniwan ni James sa puso ko. Para sa oras na dumating na ang tamang tao para sa akin ay handa na akong magmahal muli ng buo. Maraming salamat po Papa Dudut kung sakali man na isa ang sulat ko sa mapili po ninyong basahin sa araw na ito. Nagpapasalamat po ako sa Barangay Love Stories sa pagbasa ng aking kwento at pagbibigay buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ayla. Sa mundong puno ng pagsubok at pighati ay palaging may isang tao na nagiging dahilan para patuloy tayong magpakatatag. Pero lahat ay may limitasyon at katapusan, pati na rin ang oras na pwede nating silang makasama. Ikaw kapuso, paano ka muling magsisimula kapag nawala na ang taong nagbibigay sa iyo ng dahilan para mabuhay? Dear Papa Dudut, may mga relasyon na sa sobrang tagal na ay minsan ay pinalalamig na lamang ng panahon. Hanggang sa unti-unti ay hindi nyo na halos maramdaman ang unang dahilan kung bakit nagsimula ang relasyon ninyo. At tanging panghihinayang na lamang ang dahilan kung bakit nagpapatuloy pa ang lahat sa pagitan ninyong dalawa. Panghihinayang at responsibilidad na lamang ang tanging kinakapitan para pareho kayong hindi bumitaw sa lumalabo ng relasyon. Hi Papa Dudut, ako nga pala si Ella, isang online seller ng pabango. 32 years old na ako sa ngayon at nakatira dito sa Marikina. Matagal na rin po akong tagapakinig nitong inyong programang Barangay Love Stories. Hindi ko na nga po mabilang kung ilang beses akong naiyak sa mga sulat na inyong binabasa. Bukod sa mababaw talaga, ang mga luha ko ay talaga namang nakakaantig ng damdamin ng kwento ng ating mga kabarangay na nagpapadala ng kanilang mga sulat. Kaya naman nag-decide ako na ibahagi din ang kwento ko sa araw na ito. Papa Dudut, first boyfriend ko ang asawa kong si Joe. Pakiramdam ko nga ay siya talaga ang soulmate ko. Pareho kasi kami ng zodiac sign at magkasunod ang araw ng birthday namin, tapos marami ang nagsasabi na magkahawig na raw kaming dalawa. Noon pa man ay naririnig ko na rin na kapag magkamukha daw ang magkarelasyon, sila rin daw ang nagkakatuluyan. At yun nga ang nangyari sa aming dalawa, Papa Dudut. Mine, nagmerienda ka na ba? Uy, mine! Ang aga mo namang nakauwi ngayon. Maaga rin kasi akong kumota, kaya pinayagan ako ng supervisor namin na mag-early out sa trabaho. Naks naman, ang bait naman ng supervisor mo. Eh di ba, siya yung kinukwento mo dati na palaging masungit sa inyo. Oo, siya nga yun. Pero mula nang malaman niya na buntis ka, ayun, naging mabait na sa akin. Totoo yata yung sinasabi nila na may dalang swerte yung mga buntis sa mister nila. Kita mo nga halos araw-araw na akong kumukota ng dahil sa'yo. Anong dahil sa akin? Dahil yun sa sipag at tiyaga mo na makipag-usap sa mga tinatawagan nyo para bentahan ng insurance. Hindi rin, mine.
Naniniwala talaga ako na ikaw talaga ang swerte sa buhay ko. Ay, oo nga pala. May pasalubong ako sa'yo. Ano yan, Mine? Eto oh, yung nirequest mo sa akin ng isang araw. Buko pie, mula sa paborito mong store sa Laguna. Hala, Mine. Ang bilis mo namang nakabili nito. Akala ko sa 1 linggo pa yung uwi ng katrabaho mo sa Laguna. Kaya hindi mo ako kaagad madadalhan nito. Sabi mo kasi sa kanya ka magpapabili ng buko pie. Hindi ka rin kasi niya natiis. Nakwento ko kasi sa group chat namin ng mga katrabaho ko na gusto mo ng buko pie. Ayun, nagkanya-kanya na kaagad sila ng presenta kung sino sa kanila ang pupunta ng Laguna para bumili. Grabe, ang babait naman talaga nila. Kahit 1 beses ko pa lang silang nakita nang isama mo ko sa dinner nyo dati. Ang lakas ko na kaagad sa kanila. Excited na kasi sila sa magiging first baby natin. Lalo na 3 buwan na lang, manganganak ka na. At excited na rin ako na kinakabahan. Pero syempre, mas lamang yung excitement sa akin. Kasi gusto ko na rin talagang makita at mayakap ang baby natin. Malapit nang mangyari yun, Mine. Malapit na tayong maging isang buo at masayang pamilya. 3 buwan na lang pala, magba-birthday na rin tayong dalawa. Sakto pa na yung due date ko, halos nakadikit lang din sa birthday natin. At kapag nagkataon na nanganak ka sa birthday mo o birthday ko, makakatipid tayo sa pagsa-celebrate ng mga birthday nating 3. Maganda yung naisip mo, Mine. Makakatipid talaga tayo kasi isang celebration na lang ang gagawin natin. O, di ba? Natuwa ka rin? Nakaka-excite kayong isipin na 3 tayong sabay-sabay na nagsa-celebrate ng mga birthday natin. Kaya sana talaga manganak ka na mamaya. Uy, grabe. 3 buwan pa, Mine. Masyado ka namang nagmamadali. Siyempre, joke lang yun. Excited lang talaga ako maging tatay. Kahit nung una, sobrang kinabahan talaga ako nung sabi mo na buntis ka. Aminin mo, kinabahan ka na baka habulin ka ng itak ng papa ko nung hindi pa natin sinasabi sa kanila na buntis ako. Oo, isa talaga yung sa pinakamalaking dahilan ko. Pero ang talagang kinatakutan ko nun, baka hindi ko mabigay sa'yo ang lahat ng kailangan mo at ng magiging anak natin. Bakit parang bigla namang lumungkot yung boses mo? Alam mo, Mine, mula noon hanggang ngayon, wala akong pinagsisisihan na ikaw yung pinili kong mahalin. Lalo na dito sa pinagbubuntis ko. Kasi sigurado ko na hindi mo kami pababayaan ng magiging anak natin. Basta, tutuparin ko yung pangako ko na pagbubutihin ko sa trabaho para mabigyan ko kayo ng magandang buhay ng baby natin. Ay, kainin na nga natin tong buko pie na dala ko at baka maiyak pa ako sa pag-uusap natin to eh. Teka lang, ipagtitimpla muna kita ng kape mo. Ako na ang gagawa nun, Mine. Kumain ka na lang dito at para sa inyo talaga ni baby tong pasalubong ko. Papadudot, nasa 2nd year college ako at 3rd year naman si Joe nang mabuntis niya ako. Pero hindi siya nagdadalawang isip na panagutan ako noon dahil nasa tamang edad na rin kaming dalawa. Nagkasundo mga magulang naming pareho na ipakasal na kami sa isa't isa na hindi namin tinutulan pa. Pareho ring may kaya ang pamilya namin at gusto sana nilang magpatuloy muna sa pag-aaral si Joe pero siya na rin ang nag-decide na huminto na lamang para magtrabaho. Kinuha naman kami ng malilipatang bahay ni na Daddy na mura lamang ang upa at binigyan nila ako ng puhunan para makapagsimula ng online business ko na pabango. Si Joe naman ay nakapasok din kaagad ng trabaho sa isang insurance company. Naging maayos ang unang mga buwan ng pagsasama namin bilang mag-asawa. Kahit nakabukod na kaming dalawa sa mga magulang namin ay inaalalayan pa rin nila kami kaya hindi kami gaanong nahihirapan sa buhay. Hanggang sa maipanganak na nga namin ang anak ko sa mismong kaarawan ko. Iba pala talaga kapag may anak ka na, Papa Dudut. Kasi parang doon pa lamang talaga nag-uumpisa na nararamdaman namin ni Joe na kailangan na naming maging totoong responsable sa mga bawat kilos namin. Noong umpisa ay magaan pa kahit papaano ang lahat sa aming 3 ni Joe at ng anak naming si Maricel. Kaya lang habang lumalaki si Maricel at lumalaki rin ang mga gastusin, doon na nag-umpisa ang pagtatalo namin ng asawa ko. Tungkol sa mga gastusin, gawaing bahay, oras para kay Maricel at kung ano-ano pang bagay
na minsan ay parang wala na masyadong sense na pagtalunan pa, Papa Dudut. Happy birthday ulit, Maricel! Thank you po, Mami. Happy birthday din po sa inyo, pati na rin po sa inyo ni Daddy. Sana nagustuhan mo ang regalo namin sa'yo ng mami mo. Sobrang nagustuhan ko po kasi favorite cartoon character ko talaga itong nakadrawing sa pajama na binigay niyo sa akin eh. Thank you po dito sa pajama na to, Daddy. Tapos may bago na naman po akong dodrawingan na sketch notebook na galing naman kay Mami. Alam ko kasi na hobby mo talaga na mag-drawing. Kaya yan kaagad ang naisipan kong ibigay sa'yo. Thank you po talaga sa inyo, Daddy. Sobrang saya ko po ngayong birthday celebration nating tatlo. Ang gaganda po ng mga regalo niyo sa akin. Tapos ang sarap pa po ng mga niluto ni Mami. Siyempre naman, basta para sa baby ko, mas lalo kung sasarapan ng mga luto ko. Tsaka yun naman talaga ang gusto naming mangyari. Ang mag-enjoy ka sa special na araw na to, Maricel. I love you, Mami. I love you, Daddy. Payakap nga po sa inyo. We love you, anak. Love you, anak. Oh, magpalit ka na muna ng damit mo, anak. At medyo pinagpawisan na tong suot mo. Medyo lumalalim na rin ang gabi kaya kailangan mo na ring magpahinga. Sige po, papasok po muna ako sa kwarto ko para makapagpalit po ako ng pantulog ko. Okay, sige anak. Mabuti naman na tumabot ka pa sa birthday celebration ng anak natin. Akala ko ba tapos na tayo sa topic na yan? Nagsorry na nga ako kanina, di ba? Hindi ko naman ginusto na medyo gabi nang uwi. Anong medyo gabihin? Alam mo ba kung anong oras ka na nakauwi dito sa bahay? Halos mag-aalas 9 na. Gusto ko na ngang mauna na kaming kumain ni Maricel kanina para hindi na siya mapuyat. Pero nakiusap lang siya na hintayin ka para sabay-sabay tayong hipan niyang kandila sa birthday cake na yan. Pero nagpaliwanag na nga ako kung bakit late na ako nakauwi. Masyadong mababa ang benta ng team namin kaya pare-pareho kaming kailangan na mag-overtime. Overtime! Wala na akong ibang narinig mula sa iyo kung hindi ang lecheng overtime mo. Ella, pwede bang wag mo akong simulan? Pagod ako sa trabaho O bakit? Ikaw lang ba ang pagod? Baka nakakalimutan mo na may negosyo rin akong inaasikaso kahit nandito lang ako sa bahay. At ako pa ang nagluto ng lahat ng pagkain nandyan sa lamesa na yan. Sinabi ko naman sa'yo na umorder na lang tayo ng mga pagkain, di ba? Tapos ngayon, isusumbat mo pa na napagod ka dahil sa pagluluto mo? Parang kasalanan ko pa na gusto kong makatipid tayo kaya nagluto na lang ako. Wow ha! Thank you sa pag-appreciate ng effort ko, Joe. Saka alam mo, dapat nga magpasalamat ka dahil kahit nakalimutan mong bumili ng regalo para sa anak natin, nagawang ko pa ng paraan. Wala ka na ngang oras para kay Maricel? Tapos pati ba naman pagbili ng regalo? Makakalimutan mo pa? Kailangan ba pati yan isusumbat mo pa sa akin? Alam mo naman na mula nang ma-promote ako sa trabaho, marami na akong bagay na nakakalimutang gawin. Pero huwag mo naman sanang kalimutan yung responsibilidad mo bilang asawa ko at tatay ng anak natin. Na-promote ka nga, pero hindi naman masyadong nadagdagan ng sinisweldo mo. Tapos parang halos kulang na lang, doon ka na sa opisina nyo tumira. Sa umpisa lang naman to kasi nag-a-adjust pa ako. Intindi mo naman sana yun. Mahigit kalahating taong ka ng supervisor. Hanggang kailan ba kami mag-a-adjust ni Maricel ng dahil lang sa promotion mo? Mami, Daddy, nag-aaway po ba kayo? Maricel, kanina ka pa ba dyan? Mami, bakit po kayo nagsisigawan? Galit po ba kayo na hinintay nating kumain si Daddy? Siyempre hindi. Masaya nga ako na sabay-sabay tayong nakapag-blow ng birthday candle na lagi nating ginagawa. Anak, hindi talaga kami nag-aaway ng mami mo. May pinagtatalunan lang kami pero maliit na bagay lang yun. O bakit pala hindi ka pa nagpapalit ng damit mo? Hindi ko po kasi makita yung paborito kong pantulog. Sige, ako nang maghahanap nun. Halika, bumalik na tayo sa kwarto mo. Papadudot mula nga nang ma-promote sa trabaho si Joe ay nabawasan talaga ang oras niya para sa amin ni Maricel. Palagi siyang naka-overtime at nakikipag-unahan na makakota sa ibang supervisor sa opisina nila. Gusto niya kasing magpakitang gila sa ibang boss nila at ipakita na deserve niya ang promotion na natatanggap niya. Ayun nga lang, kami naman ni Maricel ang naapektuhan ng dahil doon.
dahil maraming bagay na siyang nakakalimutan na tungkol sa aming dalawa. Hindi na rin namin siya nakakasabay kumain ng hapunan at hindi na kami nakapamamasyal na magkasamang tatlo. Nang ma-promote din siya sa trabaho ay kumuha siya ng hulugan na bahay na kaagad naming nalipatan. Kaya dumagdag yon sa mga gastusin namin, Papa Dudut. Pareho po kaming nagdoble kayod sa trabaho. Lumalaki na rin kasi talaga ang mga gastusin namin para kay Maricel. Pero ginawa ko ang lahat para maging responsable pa rin na ilaw ng tahanan. Bagay na hindi nasabayan ng asawa ko. Masyado siyang nag-focus sa trabaho niya na madalas ay dinadala niya hanggang sa bahay namin, Papa Dudut. Wala na nga siyang oras para kay Maricel. Tapos, madalas pang mainit ang ulo niya sa amin na mag-ina niya, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories. Sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Sean, ang asawa kong si Joe. Nakita ko kasi na nahihirapan talaga siya sa bagong posisyon niya sa trabaho niya. Kaya lang masyado na talaga siyang nilalamon ng trabaho niya. Kahit 2 taon na siya noon na supervisor, lalo lang lumala ang ugali niya na pagiging workaholic. Kaya naman mas lalo ring lumala ang mga pagtatalo naming mag-asawa. Papa Dudut, hindi nagtagal ay nagdesisyon na kami ni Joe na maghiwalay na lamang. Ang dahilan namin ay hindi na lang tungkol sa pagiging workaholic niya. Mas dumami ang bagay na pinagtatalunan naming dalawa. Simpleng ulam lang sa lamesa ay nagsisigawan na kami. Makalimutan niya lamang na magbayad ng bill ng tubig at kuryente, galit na kaagad ako sa kanya. Hindi ko lang nalabhan ang isusuot niyang pantalon, nasisigawan na niya kaagad ako. Marami pa kaming bagay na hindi na pagkakasunduan sa bahay, Papa Dudut. At lahat yon ay maliit na bagay lamang talaga na para bang kami na rin ang nagpapalaki ni Joe. Kaya naman humantong na talaga kami sa paghihiwalay, Papa Dudut. Si Joe ang umalis sa bahay namin pero patuloy siya sa pagbibigay ng financial support para kay Maricel. Tinulungan naman ako ng parents ko na ipagpatuloy ang paghuhulog sa bahay na tinitirhan namin ni Maricel. At dahil matalinong bata ang anak ko, naiintindihan naman niya ang nangyayaring hiwalayan namin ng daddy niya. Ayun nga lang, habang tumatagal ay unti-unti rin siyang nahihirapan. Dahil lang kinalakhan niyang masayang pamilya ay bigla na lamang nawasak, Papa Dudut. Hi po, Mami! Anak, nakauwi ka na pala. Sakto kasi katatapos ko lang magluto nitong pancake na merienda mo. Wow! Favorite ko po yan! Lahat naman ng niluluto ko, favorite mo eh. Siyempre po, lahat kasi ng niluluto nyo, masarap po talaga, Mami. Sus, binola pa ako ng anak ko. Totoo po yun, Mami. Kaya nga po palagi ako malakas kumain kapag nandito ako sa bahay eh. Kasi wala akong pinalalampas sa mga niluluto nyong pagkain para sa akin. Naku, mukhang may gusto ka lang ipabili sa akin ah. Wala po. Nagsasabi lang po talaga ako ng totoo. Umupo ka na nga dito nang makapagmerienda ka na. Sige po. Oh, eto na yung pancake at chocolate drink mo. Thank you, Mami. You're welcome, anak. Malapit na nga pala ang birthday mo. Birthday po nating 3 ni Daddy. Oo nga naman, birthday nating 3. Ano bang gusto mong gawin sa birthday natin? Gusto mo ba na i-invite natin ang mga classmate mo para makapag-celebrate ka kasama sila?
Hindi na po. Alam niyo naman po na konti lang ang friends ko sa school namin eh. Eh di yung mga friends mo na lang ang invite natin. Busy po sila sa araw na yon. Ah, ganun ba? O sige, ipagluluto na lang kita ng paborito mong carbonara kahit wala tayong bisita. Yay! Sige po, Mommy! At saka para mas maging espesyal pa ang birthday mo, ano gusto mong regalo? Sabihin mo lang sa akin at ibibigay ko sa iyo yon. Talaga po? Kahit ano pong hilingin ko, bibigay nyo? Oo naman, basta ba kaya kong bilhin eh. Hindi nyo naman po kailangan gumastos sa regalo na gusto ko. Anong ibig mong sabihin, Maricel? Mami, yung gusto ko po sanang regalo sa birthday ko, yung makapag-celebrate po ulit tayong tatlo ni na Daddy ng magkakasama kagaya ng dati. Nung 1 taon po kasi si Daddy ang kasama ko nung birthday niya sa apartment niya. Tapos nung birthday po natin, tayong dalawa na lang po yung magkasama dito sa bahay. Maricel, naiintindihan mo naman siguro yung sitwasyon natin ngayon. Pati na rin yung tungkol sa amin ng daddy mo. Opo, naintindihan ko naman po, Mami. Pero baka po mapagbigyan niyo ako na makapag-celebrate ulit tayong tatlo na magkakasama sa birthday natin. Yung sabay-sabay po tayong magbo-blow ng candle ng birthday cake natin. Tapos yayakapin niyo po ako ng mahigpit pagkatapos po nun. Sa totoo lang anak, hindi kasi ako sigurado sa magiging schedule ng daddy mo. Baka hindi rin siya pwede sa araw mismo ng birthday natin. Ganun po ba? Sayang. Miss ko na po kasi talaga yung pagsa-celebrate nating tatlo ng magkakasama eh. Miss ko na po yung mga oras na palagi tayong namamasyal. Kaya sana po mapagbigyan niyo ako sa hiling ko na yon. Kasi yun lang naman po talaga ang... Maricel, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Mami, nahihilo po ako. Sumasakit po yung ulo ko. At saka... Oh! Maricel? Maricel, anak! Anak, gumising ka! Papadudot, sobrang nataranta talaga ako nang bigla na lamang mahimatay si Maricel na kaagad kong nasalo nang matumba siya mula sa kinakaupuan niya. Ilang beses ko pang tinapik-tapik ang pisngi niya pero hindi kaagad siya nagkaroon ng malay. At dahil wala naman akong kotse, kaagad ako humingi ng tulong sa mga kapitbahay namin para madala sa ospital ang anak ko. Mabilis ding nakarating doon si Joe nang tawagan ko siya. Nung una, sinabi ng doktor na anemic ang anak namin pero may mga test pa raw sila na kailangang gawin para sa kanya. At pagkalipas ng ilang araw, napahaguluhol na lamang ako nang malaman namin ang resulta ng mga test na yon, papadudot. Merong stage 3 leukemia ang anak naming si Maricel. Papadudot, sinabi ko sa mga doktor na gawin nila ang lahat para gumaling ang anak namin ni Joe kaya sinimula na kaagad ang mga therapy na kailangan para sa kanya. Pero mabilis na raw na kumalat ang cancer cells sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Maricel at doon na nga nagsimulang manghina ang anak namin. Nakita ko pa rin na pilit niyang nilalabanan yon. Nakita ko rin na para bang nagkaroon siya ng lakas nang sabihin namin sa kanya ni Joe na tutuparin namin ang birthday wish niya na mag-celebrate kaming tatlo ng birthday ng magkakasama. Pinakita at pinaramdam niya sa amin na parang wala siyang sakit dahil doon, papadudot. Oh Maricel, ready ka na bang hipa natin ng daddy mo ang candle dito sa birthday cake natin? Opo, Mami. Kanina pa po ako ready at excited na i-blow natin tong candle. Oh, ready na pala ang anak natin. Kaya hipan na natin to. Sige, 1, 2, 3! Happy birthday, Maricel! anak! Yay! Happy birthday din po, Mami, Daddy! Thank you po sa pagtupad ng birthday wish ko. Sobrang saya ko po na magkakasama ulit tayong tatlo ngayon. Siyempre, hindi namin pwedeng hindi to pa rin ang birthday wish ng nag-iisa naming baby.
Daddy, hindi na po ako baby. 11 years old na po ako. Ah, big girl na pala tong baby namin. Sige nga, subukan ko nga kung big girl ka na talaga. Ha? Sinong big girl, ha? Ano, big girl ka na talaga? Ha? Alisin na po yung kamay niyo sa tagiliran ko. Eh sabi mo, big girl ka na eh. Dapat hindi ka na nakikiliti. Daddy naman eh. Joe, tama na yan. Baka masyadong mapagod ang anak natin. Eto na, bibitawan ko na siya. Si Daddy talaga. Palagi na lang ako kinikiliti kapag sinasabi kong big girl na ako. Doon kasi natin malalaman kung talagang hindi ka na baby. Maricel, islice mo na tong cake mo para makakain ka na rin. Mami, pwede po bang bukas na lang ako kumain ng cake? Ang sarap po kasi ng niluto niyong carbonara eh. Kaya naparami po yung kain ko kanina. Nabusog po tuloy kaagad ako. Sige, ayos lang anak. Itatabi ko na lang muna sa ref natin tong cake mo. Thank you po. Gusto ko na rin po magpahinga kasi medyo po inaantok na rin po ako. Okay, halika. Sasamahan na kita sa kwarto mo. Kaya ko na po ang sarili ko, Mami. Maywan ko na po kayo dito ni Daddy. Thank you po ulit sa masayang birthday celebration ngayon, ha. Happy birthday po ulit sa inyo, Daddy. Happy birthday din sa'yo, anak. Papasok na po muna ako sa kwarto. Baka pala hindi ako makasama sa chemotherapy ni Maricel sa Sabado. Bakit naman hindi? Nung isang linggo ko pa sinabi sa iyong tungkol dun ah. May meeting kasi ako sa isang malaking prospect namin na client. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala ang meeting na yun sa mga agent ko. Kasi nga malaking account yun. Eh paano naman ang anak natin? Sa akin mo na lang ba talaga siya iaasa? Ay nako, bakit ba kailangan ko pang itanong yun? Eh kahit naman nung wala pang sakit si Maricel, ako na lang halos ang nag-aasikaso sa kanya. Para namang sinabi mo na naging walang kwenta akong tatay sa kanya. Kaya ako lang naman hindi mabitawan ng meeting na yun dahil malaking incentive ang makukuha ko doon. At magagamit natin yun sa mga panggastos para sa therapy at gamot ni Maricel. Hindi mo kasi talaga naiintindihan ng point dito, Joe. Hindi lang perang kailangan sa'yo ng anak natin. Presensya mo. Presensya mo bilang tatay niya. Eto na naman tayo, Ella. Ako na naman ang masama at ikaw na naman ang dakilang ina. Kasi hindi mo iniintindi kung anong sinasabi ko sa'yo. Mami? Daddy? Nag-aaway na naman po ba kayo? Maricel, anak, hindi kami nag-aaway ng daddy mo. Tama ang mami mo. Nag-uusap lang kami. Bakit po ba palagi na lang kayong nag-aaway? Dapat po ba hindi ko na lang hiniling na magkasama-sama tayo ngayong birthday natin? Gusto ko lang naman po ng masayang birthday celebration. Gusto ko lang po na makasama kayong dalawa. Sobrang hirap po ba talagang ibigay yun sa akin? Sana po hindi nyo na lang pinilit na magkasama-sama tayo ngayon. Kung mag-aaway lang din po pala kayo ulit. Maricel! Maricel, sandali lang! Anak! Papadudot ilang minuto rin pong nagkulong si Maricel sa kwarto niya at umiyak bago niya kami pinagbuksan ni Joe ng pinto. Pareho namang kaming nagsorry sa kanya ni Joe at alam kasi namin na nasira namin ang dapat sana ay masayang birthday celebration naming tatlo. Nangako kami sa kanya na mamamasyal kami kinabukasan at hindi na muli pang mag-aaway. At dahil talagang mabait na bata si Maricel ay tinanggap naman niya ang sorry namin basta raw tutuparin namin ang pangako naming pamamasyal kinabukasan. Hindi ko na rin talaga maintindihan kung bakit gano'n na lamang kadali para sa amin ni Joe ang mag-away at magsigawan, Papa Dudut. Magsisimula sa simpleng pagkatalo na mauuwi sa walang katapusan na sumbatan. Para bang hindi na kami pwedeng magsama ng matagal sa iisang lugar nang hindi kami nagsisigawan. Kahit may usapan kami ng araw na yon na iwasan namin magtalo, ay nauwi pa rin sa sumbatan ang lahat sa aming dalawa. Mali yata talaga na kami ay magkasamang dalawa. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.
Papadudot na tuloy ang pamamasyal naming tatlo nila Joe at Maricel at ng araw na yon ay tinupad namin ni Joe ang pangako namin na hindi kami mag-aaway. Hindi na lamang kami masyadong nagkikibuan para maiwasan namin na magtalo pa kami. Dahil ultimo sa kung saan kami kakain at mamamasyal ay muntik pa naming pag-awayan. Kung hindi pa nga nagsuggest si Maricel ng mga gusto niyang puntahan ay hindi kami hihinto ni Joe sa nag-uumpisa na naming pagtatalo. Pero sa buong araw na magkasama kami ay nakita ko na nag-enjoy si Maricel at kung gaano siya kasaya. Naramdaman ko na sobrang na-miss niya talaga ang makapamasyal kaming tatlo sa mga paborito niyang lugar at kainan. Papadudot na tuloy ang mga therapy ni Maricel at nakita ko kung paano siya naging matapang na labanan ng sakit na meron siya. Kahit gaano siya nasasaktan sa mga tinuturok sa kanyang gamot ay pinipigilan niya ang sarili niya na maiyak. Palagi rin siyang nakangiti kahit na nanghihina siya pagkatapos ng therapy. At yung pagiging matatag at matapang ng anak ko ay sinasabayan ko ng araw-araw na pagdarasal sa Poong May Kapal na sana ay malampasan namin ang napakalaking pagsubok na yon. Na sana ibigay na lamang sa amin ni Maricel, na sana ipagalingin niya ang anak ko, na sana ay makasama pa namin siya ng mas mahaba pang panahon. Kaya nga lang papadudot, bigo ako. Dahil pagkalipas ng halos 1 taon, sinabi ng doktor na umakyat na sa stage 4 ang cancer ni Maricel at binigyan na rin ng taning ang buhay niya. Hindi ko po yun natanggap at patuloy akong nananalig noon na gagaling ang anak ko, na magkakaroon ng himala at sasabihin ng doktor na wala ng cancer ang anak ko, papadudot. Mami, Anak, gising ka na pala. Kumusta na ang pakiramdam mo? bukod po sa medyo masakit yung katawan ko, maayos naman po ako, Mami. Gusto mo bang kumain na? May dala ako dito na paborito mong carbonara. Pwede ka naman daw kumain ito basta konti lang. Busog pa po ako. May prutas din dito. Baka gusto mo ng apple o kaya orange. Hindi po talaga ako nagugutom. Maricel, hindi ka pa kasi kumakain mula kagabi. Ipagbabalat na lang kita ng apple kasi gusto mong kainin to ng walang balat, di ba? Mami, sandali lang po. Bakit anak? Pwede po bang dito na lang po muna kayo sa tabi ko? Gusto ko po kasing maramdaman na hawak niyo yung kamay ko. Oo naman. Eto hahawakan ko ng mahigpit ang kamay mo. Mami, alam niyo po, ang swerte ko kasi binigyan po ako ni Lord ng isang napakaganda at saka napakabait na mami na kagaya niyo. Manang-mana ka talaga sa daddy mo. Gusto mo na parati akong binobola. Hindi naman po pambobola yun. Totoo po yung sinasabi ko. Kaya nga po kung makikita ko si Lord sa heaven, paulit-ulit ko pong hihilingin sa Kanya na sana po kayo po ulit ni Daddy ang maging parents ko. Ano ba yung sinasabi mo, Maricel? Hindi mo pa makikita si Lord kasi matagal pa tayong magkakasama-sama ng daddy mo. Mami, may hiling po sana ako sa inyo. Ano yun? Ibibigay ko kahit ano pa yan. Basta para sa pinakamamahal kong anak. Mami, alam ko pong mahirap pero sana po kapag nawala ako, wag po kayong masyadong iiyak ha.
Bakit mo pa sinasabi yan? Alam mo naman na hindi yan mangyayari, di ba? Gagaling ka, Maricel. Mabait kang bata, malakas ka, kaya mawawala rin yung sakit mo. Yun ang isipin mo, okay? Gumaling man po ako o hindi, gusto ko po na palagi kayong nakangiti. Pwede niyo po bang gawin yun para sa akin? Siyempre naman. Gagawin ko yun. Para sa'yo. Sa tuwing ngingiti tong mga labi ko, ibig sabihin nun, ikaw ang nasa isip ko, anak. Kaya magpalakas ka palalo, ha? Para palaging ngumiti si Mami. Maricel, 2 buwan na lang. Birthday na natin. Magsi-celebrate pa tayo, di ba? Tayong 3 ng daddy mo. Sa bahay natin. At promise, gagawin naming pinakamasayang birthday celebration natin to. Okay lang naman po, kahit hindi na tayo mag-celebrate. Ang mahalaga lang naman po sa akin, yung magkakasama tayo ni Daddy. Mami, sorry po kung nagagalit ako sa inyo ni Daddy kapag nag-aaway kayo, ha? Sorry po kung naging pasaway akong anak sa inyo. Hindi mo kailangan na mag-sorry. Dahil kahit kailan, hindi ka naging pasaway. At naging napakabait mong anak sa amin ng daddy mo. Kayo rin po ni Daddy, naging napakabait niyo po sa akin. Kaya paulit-ulit po akong nagpapasalamat na kayong binigay ni Lord sa akin. Mami, gusto ko na po muna ulit matulog. O sige. Ayos na ba yung pagkakahiga mo? Opo. Okay, lalabas lang muna ako, ha? Kukuha lang ako ng kape ko. Pero babalik din kaagad si Mami. Magpahinga ka lang dyan, Maricel, ha? Babalik ka agad ako. Sige po, Mami. Ella, bakit ka umiiyak? Si Maricel kasi parang nagpapaalam na siya sa akin kanina. Malakas pa ang anak natin. Alam ko na makakasama pa natin siya ng mas matagal. Joe, hindi ko kayang mawala ang anak natin. Hindi ko kayang mawala si Maricel sa akin. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Magpakatatag ka lang, Ella. Kailangan natin kayanin to, lalo na ngayon. Hindi tayo pwedeng makita ni Maricel na pinanghihinaan ng loob. Kailangan niya tayong dalawa ngayon. Kaya please, alam ko na may hirap pero kailangan nating katagan ng loob natin para kay Maricel. Papa Dudut, pakiramdam ko noon ay pinaparusahan kami ni Joe ng puong may kapal dahil pareho kaming hindi naging mabuting asawa sa isa't isa. Hindi namin natupad ang pangakong binitawan namin sa altar, Papa Dudut. At hindi namin nagampanan ng maayos ang tungkulin namin bilang isang magulang kay Maricel. Kaya bilang kaparusahan ay tinakda niya na kunin ang maaga ang anak namin. Alam ko na mali ang bagay na tumatakbo noon sa isipan ko pero hindi ko yon mapigilan talaga. Ang naisip ko rin noon, Papa Dudut, ay bakit naman kailangan na si Maricel pa ang makaranas ng ganong sakit? Bakit kailangan na siyang magkaroon ng malubhang karamdaman at bakit hindi na lamang ako? Kasi handa naman akong akuin ang lahat. Huwag lamang masaktan ang anak namin ni Joe. Mas mababawasan siguro ang kirot na nararamdaman ko noon kung sakaling hindi ko nakikitang naghihirap ang anak ko. Kaya nga lang, Papa Dudut, hindi sa akin ibinigay ang sakit na yon. Hindi ako yung tinaningan ng doktor na mawawala na sa mundong ito. Hanggang sa dumating nga ang oras na kinakatakutan ko. Ang pagpanaw ni Maricel 1 buwan bago ang aming birthday. Sobrang sakit noon kasi umasa pa ako na muli kaming magkakasama-sama sa araw ng birthday namin. Nangako ko sa kanya ng isang napakasayang birthday celebration. Magluluto ako ng paborito niyang pagkain
Bibigyan ko siya ng maraming regalo at hihipa namin ng sabay ang kandila sa paborito niyang birthday cake. Isang pangako yon na tinupad ko pa rin kahit ako na lamang mag-isa sa bahay Papa Dudut. Ayos na siguro tong mga pagkain na nandito sa lamesa. May carbonara, fried chicken, buko salad, at saka strawberry ice cream. Sigurado ako na magugustuhan lahat to ni Maricel. Anak, nakikita mo ba tong mga inihanda ko para sa birthday nating dalawa? Lahat to paborito mo. Kaya ako nandito ka lang. Sigurado ako na sobrang matutuwa ka. Maricel, miss na miss ka na ni Mami. Payakap naman oh. Yakapin mo naman ako kahit sa panaginip ko lang. Miss na kita. Sobra. Ella? Ella, gising ka pa ba? Si Joe yun ah. Bakit pa siya pumunta dito sa bahay ng ganitong oras? Ay, pagbuksan ko na nga siya ng pinto. Happy birthday! Anong ginagawa mo dito? Pinuntahan kita kasi birthday mo ngayon at birthday ko kahapon. Joe, hindi mo na kailangan gawin to. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Sayang naman tong cake na dala ko kung paalisin mo lang ako. Isa pa, hindi rin ako nakapag-celebrate ng birthday ko kahapon. Pwede bang sabay na tayong mag-celebrate ngayon? Gabi na. Siguro mas mabuti pa Please, kung... Ella. Gusto ko lang mag-celebrate ng birthday kasama ka. Kagaya ng ginagawa natin nung nandito pa si Maricel. Kahit ngayon lang. Pagbigyan mo sana ako. Sige, halika. Pumasok ka na. Salamat. Oh, naganda ka rin pala dito ng mga pagkain. Ikaw ba ang nagluto ng mga to? Oo. Paborito lahat to ni Maricel. Lalo na tong creamy carbonara mo. Sigurado ako na kung nandito lang siya, mabubusog na naman kaagad yun. Ay, eto nga pala yung cake. Ilalabas ko na sa kahon para maisama dito sa mga inihanda mong pagkain. Sige, salamat. Ayan. Ayos! Kompleto na tong handa para sa birthday celebration nating tatlo ni Maricel. Teka lang, parang may kulang pa pala. Anong ginagawa mo? Sisindihan ko tong kandila dito sa cake natin. Hindi mo naman na kailangan gawin yan, Joe. Hindi kompleto ang birthday celebration na to kung hindi natin sabay hihipan ng kandila na nandito sa ibabaw ng cake. Pero wala na nga si Maricel. Hindi mo ba talaga yun naiintindihan? Wala nang dahilan. Para sindihan mo pa yung kandila na yan dahil wala na rin ang anak ko para hipan yan, Joe. Anak natin, Ella. Pareho nating anak si Maricel. Kaya pareho tayong nawalan dito. Huwag mo naman sanang sarilinin ang sakit. Ako naman kasi talaga yung may kasalanan. Dapat nung una pa lang, napansin ko na kaagad yung pagiging matamlay at sakitin niya. Naakala ko normal lang para sa edad niya. Dapat, nakita ko kaagad yung mga pasa sa katawan niya. Dapat hindi ko siya pinabayaan. At kung ginawa ko lang yung tungkulin ko bilang nanay niya, siguro hindi siya nawala sa atin. Kaya kasalanan ko to, Joe. Kasalanan ko kung bakit nawala ang anak natin. May kasalanan din ako. Kasi nawalan ako ng oras para sa inyong dalawa. Alam ko naman, Ella, na ako talaga ang punot dulo kung bakit tayo naghiwalay. Dahil hinayaan ko na sirain ng trabaho ko ang pamilya natin. Nagpalhamon ako sa karir at pera ko. Pero kahit ano palang pagsusumikap ang gawin ko sa trabaho,
hindi rin nun maibibigay ang totoong kaligayahan ko. Kasi hindi na iligtas ng perang pinagpaguran ko ang buhay ng anak natin. Joe! Hindi ko lang pinapakita pero palagi kong sinisisi ang sarili ko. Tama ka naman eh. Napakagago ko kasi wala nang ibang naging importante sa akin kung hindi ang trabaho ko. Ella, sorry. Sorry kung hindi ko talaga nagampanan yung papel ko sa pamilya na to. Sorry kung napabayaan ko kayo ng anak natin. Pero please, hayaan mo akong bumawi sa'yo. Hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Hindi pa huli para muli nating maayos ang lahat sa ating dalawa. At alam ko na ito rin ang gusto ni Maricel na mangyari. Ang magkaayos tayo at ang pamilya na to. Hindi ko alam. Ewan ko. Masyado pang magulo para sa akin ang lahat. Sa totoo lang, hindi ko kasi alam kung paano mag-uumpisa ulit. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na wala na si Ella sa buhay ko. Joe, alam mo naman na sa kanya umiikot ang mundo ko. At ngayon na wala na siya, hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi ko alam kung paano bibigyan ng dahilan ng sarili ko para magpatuloy sa buhay na to. Basta ang alam ko lang, sobrang sakit. Sobrang sakit dito. Ang sakit-sakit kasi kahit kailan, hindi ko na makikita at mayayakap pa ang anak natin. Papa Dudut, hindi ko talaga alam kung paano muling magsisimula nang hindi nakasama si Maricel. Sa lumipas na halos 12 taon, sa kanya ko na pinaikot ang mundo ko. Mula sa pagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi, kaya hirap na hirap ako na patakbuhin ang oras ko nang wala na siya sa bahay o sa bahay ko. Halos hindi ko na rin natutukan pa ang online business ko at madalas din na nasa bahay ang mga magulang ko, pero tinataboy ko lang sila at sinasabi ko na kaya ko ang sarili ko. Sila ang tumutulong sa akin noon para sa mga bayarin ko na napabayaan ko na. Pinayuhan din nila ako na mas mabuti raw kung ibenta ko na lamang ang bahay na tinitirhan ko para mabilis ako makapag-move on, bagay na hindi ko sinang-ayunan. Dahil nasa bahay na yon ang ilan sa mga pinakamagagandang ala-ala namin na magkasama ni Maricel. Gabi-gabi at araw-araw po akong umiiyak sa iba't ibang sulok ng bahay, Papa Dudut. Nandun ako palagi sa kwarto ni Maricel at madalas na tinititigan ang mga gamit niya pati na ang mga drawings niya. Minsan din ay niyayakap ko ang mga damit niya o kaya ay ang una niya sa kama. At kapag naaamoy ko siya o kaya ay umiihip ang malamig na hangin, nararamdaman ko na parang nandun lamang siya at nakayakap sa akin. Hirap na hirap talaga akong magsimula muli, Papa Dudut. Hirap akong makita ang bukas nang hindi na siya kasama. Sana kung si Maricel ay tumakbo ang oras ko at umikot ang mundo ko. Paano pa ako magpapatuloy kung pakiramdam ko ay nag-iisa na lamang ako? Isang linggo ang lumipas nang sinimulan kong dalaw-dalawin sa bahay ni Joe, Papa Dudut. Nung una ay tinataboy ko pa siya at sinasabi ko sa kanya na hindi ko siya kailangan. Wala akong ibang kailangan sa buhay ko kung hindi ang anak ko lamang. Umalis din siya sa bahay pero muling bumalik kinabukasan at paulit-ulit ko siyang tinataboy pero hindi niya ako sinukuan. Sinabi niya na palagi lang siyang nandyan para sa akin. Sila na mga taong nagmamahal sa akin. Sinabi niya rin na kailangan kong magpakatatag hindi lamang para sa sarili ko kung hindi para na rin kay Maricel. Sigurado raw siya na nalulungkot ang anak namin kasi nakikita niyang patuloy akong nahihirapan sa pagkawala niya. Hanggang sa hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na maiyak sa kanya. Tama naman kasi si Joe sa lahat ng mga sinabi niya.
mas lalo ko lang pinahihirapan ang anak naming si Maricel kung patuloy akong magkukulong sa kalungkutan. Papa Dudut, nagkabalikan din po kami ni Joe, hindi lamang dahil sa awa kung hindi dahil sa mas naiintindihan na namin ang isa't isa. Sa pagkawala ng anak namin ay pareho kaming maraming na-realize ng asawa ko. Ang relasyon ay hindi natatapos sa pagtupad ng isang obligasyon, kung hindi sa pagpapakita at pagpaparamdam ng walang katapusang pagmamahal sa gitna ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Maraming salamat po sa pagpili at pagbabasa ng sulat ko, Papa Dudut, at sa mga kagaya ko na minsang nawala ng minamahal sa buhay. Piliin nating maging matatag. Totoong madali itong sabihin at mahirap gawin. Pero palagi na lang nating isipin na para makausad tayo mula sa kalungkutan ay kailangan natin ng isang may mga tao pa rin na natitira para magbigay sa atin ng lakas at magparamdam ng kanilang pagmamahal. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ella.